Sa susunod na taon pa gagawin ang oral arguments kaugnay ng mga petisyon laban sa pagpapatupad ng anti-cybercrime law na pansamantalang ipinatigil ng Korte Suprema. Nirerespeto naman daw ng Malacanang ang inisyong TRO o Temporary Restraining Order ng Korte. Pero pansamantalang balakid daw ito sa kampanya ng gobyerno kontra sa cybercrime. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, sa kabila nga niyang 120-day TRO na inilabas ng Korte Suprema laban dito sa Cybercrime Prevention Act, ang Department of Justice tatanggap pa rin daw ng mga kaso kaugnay ng cybercrimes. Habang yung mga petitioner naman kontra sa batas at maging ang Malacanang, umaasang magagamit ang panahon na ito para maamyendahan ang batas na yan. Habang nirerespeto ng Malacanang ang inilabas na 120-day temporary restraining order ng Korte Suprema sa pagpapatupad ng Cybercrime Prevention Act, aminado rin itong tila mapapahina nito ang laban sa mga krimeng sinasagawa online at gamit ang computers. Since you have issued a TRO suspending the implementation of this law, obviously we are stymied in the sense that we cannot use this law to file cases against those criminals. Pero pagtitiyak din naman ng palasyo, may ilang krimen sa anti-cybercrime law ang pwede namang tugunan sa pamamagitan ng iba pang batas. Ganito nga raw ang gagawin ngayon ng Department of Justice sa natanggap nitong unang kasong pasok sa anti-cybercrime law. Sa sulat ng 17 anyos na dalagita kay Secretary Leila de Lima, inireklamo nito ang epekto sa kanya ng mga sex video niya na nakapost pa rin daw sa internet hanggang ngayon. Kinasuhan na ng dalaga ang lalaking umabuso sa kanya pero dahil sa anti-cybercrime law, nagkaroon daw siya ng pag-asang matanggal ang sex videos. Pero dahil sa 120-day TRO na ipinalabas ng Korte Suprema kahapon, ang NBI na raw muna ang tututok sa kaso ng dalagita. Ayon kay De Lima, pasok daw ang kaso sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 na naipasa kasunod ng kontrobersyal na sex videos ni Hayden Ko na kumalat sa internet. I'm sure there are other laws that can cover. So maaring hindi muna under cybercrime law. There are existing laws to cover. So pag ma-validate namin yan, then ipupursige yun. Pinatigil na rin muna ni De Lima ang operasyon ng Binuong Cybercrime Office, pati ang pagbalangkas sa implementing rules and regulations na sinimulan na kahapon. Ang petitioners naman sa korte na kontra sa anti-cybercrime law, kinakalampag ngayon ang Kongreso. Sana raw gamitin nila ang panahong naka-TRO ang batas para talakayin na ang mga panukala para maamyendahan ito. Lalo pat pagkatapos ng TRO, sigurado raw na abala na ang mga mambabatas sa eleksyon 2013. Paghihintayin pa natin yung 120 days, sinayang natin yung pagkakataon na itama yung naging mali sa proseso. What we are doing now is we are gathering co-authors to compel the leadership, to convince the leadership na dapat i-include ito sa agenda. Pero mukhang di sila makakaasa sa Senado na gumalaw sa ngayon. Kahit pa aminado si Senate President Juan Ponce Enrile na may pagkukulang ang Kongreso at nakalusot ang ilang sinasabing questionabling probisyon sa anti-cybercrime law. They should not pass the back to the Congress. We finish the product and it's up to the Supreme Court now to kailangan ang Korte Suprema ngayon ang mag-aaral noon ito ba mga provisions na ito unconstitutional. They will have to render that judgment. They cannot skirt that. Jessica, bukod nga doon sa patuloy na pagtanggap ng kaso ng DOJ kaugnay nga nitong cybercrimes, itutuloy rin daw nila yung kanilang education at information campaign para daw mas maging malinaw sa publiko yung mga probisyon nga nitong batas. Jessica. Okay, in the meantime, Ruth, kailangan ulitin siguro natin, no, yung mga biktima ng mga sex video na yan, marami-rami na yan, meron palang batas na pwedeng dulugan, no? Pwede silang, they can seek refuge dyan sa batas na yan, yung Republic Act 9945. Tama ba yung... yes, Jessica, yung tungkol nga dito sa anti-voyeurism law, no? At bukod dyan, may iba pa rin naman tayong mga batas related rin sa cybercrimes. Like we have the e-commerce law, tapos nandyan din yung Data Privacy Act na nakapapasa lang din, Jessica. So sinasabi nga ng DOJ at maging ng Malacanang, may mga iba pang existing laws na pwede naman din natin gamitin. Depende kung anong klase talaga yung mga kaso na yan. Okay, what about yung mga victims ng cyberbullying and yung mga biktima rin ng libel? Kasi meron talaga mga nalalibel din sa internet, di ba?
Jessica, ang sinasabi naman ng DOJ ay itatry muna nilang i-evaluate yung mga kaso na isasampa sa kanila na kaugnay ng mga cybercrimes at baka doon daw nila malaman kung saan babagsak ng mga existing laws yung mga yan. Otherwise, kung talagang doon yan pasok, like yung sinasabi mo nga na cyber libel, ang mangyayari dyan ay katulad din na sinabi kanina ni Secretary De Lima, ay pasensya na lang daw muna doon sa mga magpapasa or magpa-file ng ganyang kaso dahil kailangan pa daw muna nila maghintay ng 120 days habang nakapending nga habang in effect itong TRO. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.